Magluluto po si Mrs. ng sinigang. Kinuha po namin ito fresh from the sea kasi malapit po kami sa dagat. At dahil meron po kaming itinanim na gulay, hindi na kami kailangang bumili sa palengke. Ito po ang aking mga labanos. Medyo malalaki na. Hindi ko na matandaan kung ilang buwan yan, pero hindi pa sana pwedeng harvest dahil medyo malalaki na. Kukunin ko na para sa aming sinigang. Bale, lagyan ko po yan ng mulching na dayami, mga damo at saka yung compost. Wala pong halong chemical, wala po akong in-spray dyan. At makikita nyo po yung gaano kalusog ang aking pananim na radish. At ito po ang una kong harvest sa aking radish. At meron din akong tinanim na kamuting lanot, at pwede na ulamin yung talbos nito. At sigurado fresh. At malaki po itong tipid, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. May COVID-19, hindi ka pwedeng lumabas, bawal lumabas, ay talaga naman mabubuhay po ang mga nasa probinsya, lalong-lalo na mga may pananim. Bali, ang kailangan po lang talaga natin ay yung maging madiskarte, maging malikot yung ating isipan, na paghandaan natin ang mga darating na hindi natin inaasahan gaya ng COVID-19. At isa sa magandang paghahanda ay yung lagi tayong may pagkain sa ating bakuran. Bali, hindi pa po ako eksperto pagdating sa backyard garden, pero ginawa ko na. Wala nang plano-plano, basta't magtanim na lang ako, magtanim. At may mga nag-fail na tinanim ko, pero may mga naging successful naman. At bawat pananim na ginagawa ko, bawat pagtatanim, at pagkalipas ng mga ilang araw, ay ang dami kong mga natututunan sa gardening. At simple lang naman pala talaga. Hindi ka kailangan gumasto ng malaki para magkaroon ng pagkain sa iyong tahanan. So, kailangan mo lang mga compost. Yun lang, basta pakainin natin yung lupa ng compost, at sigurado malusog po yung ating mga pananim na halaman. So, sinigang ay isa sa mga paborito kong ulam, at paborito din ng aking mga anak. Magluluto po kami ng sinigang ngayon, at napakapalad, napakasaya na meron tayong sariling pananim. Ito po yung kagandahan dito sa probinsya. May mga lupa pa na pwedeng tamnan ng kung ano-ano. So, kung hindi mo pa nasusubukan ang magtanim, bakit di mo subukan ngayon? At basta't magtanim, mag-eksperimento ng kung ano-ano, at meron tayong maaani. Yan po yung aking mga pananim na green onion, at tinabihan ko po yan ng mustasa, at medyo malulusog na. Maganda para pag ang pananim mo ay iba't iba, kasi hindi masyadong yung insekto ba, kasi magkakasama sila, nagtutulungan sila para sila ay sama-samang lalago. Okay, so ayan po, ang talbos po ng carrots ay ibibigay ko po ito sa aking mga alagang manok. At tunay nga na hindi lang sa pagtatanim, kahit sa mga pag-aalaga ng manok ay napakasaya rin. Lalong-lalo na pag makikita mo na yung mga alaga mo na malulusog, malalago, ay nakakatuwa na
yung bang stress reliever ba, ah, nagbibigay ng kagalakan sa aking damdamin. Bali ito po ang manok ko po ay Huluano. Binigay po yan sa akin ng ah, kapatid ko from Quirino Province, tatay ng asawa ng kapatid ko, Huluano. At tong ibang manok ko ay nangingitlog na. Ayan, meron din akong Rhode Island Red at saka mga native at nangingitlog na rin yung iba. At sigurado may pagkain talaga sa bahay. May pagkain malapit sa atin kung mag-alaga po tayo at magtanim ng mga gulay. At ang kagandahan pa po rito ay masustansya ang ating mga kinakain. At kung masustansya ang ating mga kinakain, magiging malusog ang ating pangangatawan. At kung malusog ang ating pangangatawan, hindi tayo masyadong dadapuan ng anumang sakit. So tara, kain na tayo ng masarap na sinigang. Everything is fresh. Mabuhay po at maraming salamat.